Ma, hindi na po ba talaga babalik si Papa? Hindi na! Hindi na babalik ang papa mo sa atin. Kaya pwede ba, huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin yung ama mo. Huwag mo na rin siyang hanapin kahit kailan. Hindi ka naman niya minahal. Handog ng DZRH ang duda sa kanyang panahon. Isang malaking pagsubok ang mabuhay ng may kapansanan. Walang may gusto nito, ngunit ibinibigay yun sa atin ng tadhana upang subukin ang ating katatagan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Nick sa ating dulang sa kanyang panahon. Puro nalang problema dumadating. Palagi na lang walang pera. Ay, naku, ayoko ng buhay na ganito. Ang ingay mo! Ano naman ba yung inaarte mo dyan? Eh, imbis kasi na guminhawa tayo, lalo tayong naghirap simula nang bumalik tayo dito sa Tacloban. Buhisit! Wala kang magawa para gumanda yung buhay natin. Magaling ka lang mangako, pero wala ka naman sinabi. Hindi ka talagang babae ka, oh. Ako na naman ang sinisisi mo. O, ikaw ang lintek. Bakit? Sino ba dapat sisihin, di ba ikaw? Ikaw ang higil ng tahanan, kaya dapat ikaw yung nagbibigay ng kaginawa sa pamilya mo. Pero anong ginagawa mo? Ayan ka! Sinisiksik ang sarili mo sa bukid kasi wala kang alam na ibang trabaho. Mahina pa yung loob mo. Ano mangyayari sa buhay natin kung palagi ka nalang ganyan? Lisa, namumuro ka na sa akin. Pinayagan na nga kita magtrabaho doon sa factory ni Mr. Cheng. Tapos ang dami pa rin reklamo. Eh, kulang na kulang kasi ang pera natin. O ano kung kulang? Kung hindi sapat ang pera natin, matuto tayong mamaluktot. Magtiis tayo. Puro na lang pagtitiis yung naging buhay ko sa'yo. Kung ayaw mo na, umalis ka na. Hindi kita pipigilan. Kung gusto mo mag-isawa ulit, bahala ka. Pagod na ako sa karireklamo mo. Nasa iyo na lang kung gusto mong kunin yung anak mo. Basta ako, hindi ko kukunin yan. Ayoko magkaroon ng anak na pahirap. Oo, yan naman ang hirap sa'yo eh. Palagi mo nalang dinadaan sa ganyan. Tapos ikaw mamiga na magalit dyan? Naku, dapat nga sigurong iwan ko na kayo. Baka sakaling magmaayos pa yung buhay ko. Maalas kayo ninig sa buhay ko! Iiwan na uli kita kay Tita Donya mo, ha? Babalikan kita mamayang alas 5 ng hapon. Huwag mo pahirapan ng tita mo, ha? Opo. O, Tonya, alis na ako. Bahala ka na kay Nick. O, sige, Lisa, mag-ingat ka. Alis na mama mo. Ano? Gusto mong pumasok sa loob? O, bakit ka umiiyak? Tita Tonya. Huwag ka na umiyak. Pinagalitan ka ba ng mama mo bago siya umalis? Tita, hindi po ako mahal nila mama at papa. Hindi ka dapat nag-iisip ng ganyan. Mahal ka ng mga magulang mo. Hindi lang siguro nila na ipapakita sa'yo, pero mahal ka nila. Maniwala ka sa akin. Parang hindi naman po. Hindi po nila ako mahal. Kasi may sakit ako. Ito lang ang palagi mong tatandaan, Nick. Walang magulang ang hindi nagmahal ng sariling anak. Marami lang silang problema. Kaya hindi ka nila nabibigyan ng atensyon. Huwag mo ring sisihin ang sarili mo kung may sakit ka. Wala may gusto niyan. At huwag mong isipin na wala kang kwenta o walang silbi dahil may sakit ka nga. Huwag mong kaawaan ang sarili mo. At sa halip, magpakatatag ka, ha? O ano, Nick? Opo, tita. Kumusta na si Nick? Eto, mahimbing na. Natutulog doon sa folding bed. Napakain at napaliguan ko na rin siya.
Ano? Gigising ko? Hindi, mamaya mo na lang gisingin pagdating ni Vic. Lisa, may itatanong sana ako sa iyo. Hmm. Mahal mo ba ang anak mo? Bakit mo naman naitanong yan? Madalas kasi umiiyak ang anak mo. Hindi niyo raw siya mahal ko, mayroon siyang sakit. Natural, mahal ko ang anak ko. O bakit ganun? Hindi niya maramdaman ang pagmamahal niyo. Ay, naku, marami kaming problema ni Vic. Abala din kami kung paano itataguyod yung aming pamilya. Hindi naman katuwiran na dahil sa problema niyo, gano'n na lang ipaparamdam niyo doon sa bata. Alam naman niya at naiintindihan na napapagod kayo sa trabaho niyo. Pero sana naman magkaroon kayo ng panahon para ipakita at iparamdam naman sa kanya na mahal niyo siya. Sa totoo lang, naawa ko doon sa bata. Kasi iniisip niya na wala siyang silbi at pabigat sa inyo, kaya hindi niyo siya makuhang mahalin. Pakita niyo naman mag-asawa sa anak niyo na mali siya nang iniisip. Lisa, maawa naman kayo sa anak niyo. Ay, huwag kang mag-alala. Susubukan namin ni Vic na bumawi sa aming anak. Pinakain mo na ba yung anak mo? Oo, kanina pa. Napaliguan ko na rin para hindi na mahirapan si Tonya. Oo nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Babalik ako sa Maynila. Doon na lang ako magtatrabaho. Bakit babalik ka pa doon? Pwede ka naman magtrabaho dito sa Tacloban. Babalik ako sa dati kong amo. Mas malaki magpasahod yung kumpara sa amo ko dito. Rarakit na rin ako ng ibang trabaho doon para magkaroon ako ng ekstrang kita. Para mabawas-bawasan naman ang pagreklamo mo. Sigurado ka naman ba kaya? Nagaganda yung buhay natin kapag bumalik ka ng Maynila. Baka mamaya natin wala rin pagbabago yun. Huwag ka lang nega. Nega mo mukha mo. Basta siguraduhin mo lang, ha? May mapapatla tayo dyan. Kung hindi, bahala ka. Oo, nga. Ubusin mo itong pagkain mo para mabusog ka, ha? O nga, ito. Nguyain mo mabuti. O, ito tubig. Para hindi ka mabulunan. O, teka, aalalayan kita uminom, ha? Dandan. Alam mo, Lisa, natutuwa ako makita ka na inaalagaan mo yung anak mo. Tingnan mo si Nico. Ngayon ko lang siya nakita masaya ng ganyan. Mama? Hmm. Papa po, kailan po siya uuwi? Hindi ko alam. Lisa, di ba nung isang linggo pa dapat umuwi si Vic? Ewan ko ba doon sa lalaking yun? 2 beses na siyang napupuspon ng pag-uwi. Pero yung huli niyang sabi sa akin, sure daw siya talaga na uuwi na siya ngayong Biyernes. Siguraduhin mo sa kanya, baka mamaya, postpone na naman niya yun. Abay, kung ipopospon niya uli yun, bahala siya. Kung gusto niya, huwag na siya umuwi. Sana umuwi na po si Papa. Namimiss ko na po siya. Huwag ka mag-alala, Nick. Uuwi din yun. Ay, teka lang. At may tumatawag. Si Vic nga itong tumatawag. Kakausapin ko lang muna, ha? Bahala ka na muna kay Nick, Tony. Oo, sige. Hello? Oh, Vic, napatawag ka. Lisa, Ano? May problema ba? Ano, tuloy ba yung pag-uwi mo sa Biyernes? patawarin mo ako. Pero, di na ako uuwi dyan sa Tacloban. Ano? O, bakit naman hindi ka uuwi dito? Ano na naman ba kalokohan yan, ha? May iba na ako. Ano? Ano, ma? Hindi ka naman big. Huwag mo naman gawin sa akin ito. Kailan pa kayo? Ang totoo, matagal na kami. Kahit nung nandito pa tayo sa Manila nakatira. Kaya bumalik ako dito para sumama sa kanya. Hayop ka. Hayop ka. Sama mo. Manlaloko ka. Manlaloko ka. Lisa? Lisa? Ano nangyayari sa'yo? Bakit mo naman ginawa
siya, Lisa. Higit ko siyang mahal kaysa sa'yo. Saka magkakaroon na kami ng anak. Patawarin niyo ako ni Nick, pero hindi na ako babalik pa sa inyo. Sige, paalam. Kaya ka, demonyo! Ano ang binato yung phone mo? Ano ba sabi sa'yo ni Vic? Si Vic, hindi na babalik. Meron na siyang ibang babae sa Maynila. Hayop talaga yung lalaki niya, Lisa. Magpakatatag ka. Huwag mo siya iyakan. O sige na, tahan na. Tahan na, Lisa. Mama, hindi na po ba talaga balik si Papa? Hindi na! Hindi na babalik ang papa mo sa atin. Pwede ba? Huwag mo nang mabanggit-banggit sa akin ang amo! Huwag mo na rin siyang hanapin kahit kailan. Hindi ka naman niya minahal? Huwag ka umiyak dyan. Umiyak mo para kang bata. Kahit na maubos pa yung luha mo, hindi na yun babalik. Walang kwenta yung tatay mo. Parang ikaw! Wala kayong silbi! Mama! Hindi ka ba talagang titigil dyan, ha? Ha? Alam mo, Nick, ha? Punong-puno na ako sa'yo. Kayong dalawa ng tatay mo para sa buhay ko, mga buwisit ninyo! Sana! Hindi na lang kayo nag-ina ko! Sana hindi mo na lang ako naging nanay! Sino ba kasing magulang ang magkakagusto magkaanak na isang tulad mong amnoy? Wala! Wala! Tana, Nika. Huwag ka na umiyak. Tita Tonya, si Mama. Siguro nga, iniwan ka na sa akin ng mama mo. Pero huwag ka mag-alala. Kasi siguro ko babalikan ka rin nun. Kailangan lang ng mama mo na mapag-isa sa ngayon. Dahil nga matindi ang problema ang pinagdaraanan niya. Hindi na po ako balikan. Hindi naman po kasi niya ako mahal. Ako, Nick, ako. Mahal kita. Para na rin kitang tunay na anak. Kung nagkulang man sa'yo mama mo, ako ang magpupuno noon. Basasayahin kita. Ipaparamdam ko sa'yo ang pagmamahal ng isang ina. Tana, huwag ka na umiyak, Nick. At sa halip, magpakatatag ka. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos. At may mga taong ibibigay sa'yo para mahalin ka. O, Tana. O, siya nga pala. Meron akong regalo sa'yo. Talaga po? Oo, sandali, kukunin ko. Yan! Yan, binili kita ng mga damit. Wow! Ang ganda! Ay, hindi lang yan, meron pa. Tara yan! Ayan, DVD ng paborito mong cartoons. Para naman sa ganun, malibang ka. Tita, salamat. Ayan, ngiti ka na. Alam mo, masaya ako na nakikita kitang ganyan. Ay, oo nga pala. Bago ko makalimutan, sa Hunyo, babalik ka na uli sa eskwelahan para mag-aaral, ha? Talaga po? Hindi natin gagawing hadlang ang kapansanan mo para makapag-aral ka. Basta sa darating na April, enroll lang kita uli sa eskwelahan na dati mong pinasukan. Ibibili rin kita ng mga uniforme at mga gamit mo sa eskwela. Tita Tonya, salamat po ng marami. Oh, basta, tatandaan mo, Nika. Ako na ngayon ang tatay yung nanay mo. Happy birthday, Nick. Eto, may regalo kami sa'yo. Sana magustuhan mo, Nick. Salamat po, Kuya Drew, Ate Cristel. Salamat mga anak.
Kasi minahal niyo si Nick na parang tunay niyong kapatid. Wala po yun, Ma. Hindi na po iba sa amin si Nick. Mahal na mahal po namin siya. Oh, maubos na itong slice ng cake. Nick, eto pa, oh. Kaya, masarap yan. Aw! Sarap ng cake. Ay, syempre. Ako mismo nag-bake nitong chocolate cake, eh. Para sa 15th birthday mo. Ang galing niyo po, tita. Ang galing niyo. Tita Tonya. Salamat po, Oh, basta tatandaan mo, Nick. Bilang nanay mo, gagawin ko ang lahat na magpapasaya sa'yo. Ay, naku. Parang kailan lang. 5 taon na rin ang lumipas simula nang iwan ka sa akin ng nanay mo. Kamusta na po kaya sina mama at papa? Masaya kaya sila ngayon? Nararamdaman kong hindi sila pinababayaan ng Diyos, Nick. Kasi gabi-gabi mo sila pinagdarasal. Kaya siyempre, pakikinggan niya ang hiling mo para sa mga magulang mo. Pero, hindi na po ako umaasa na balikan pa nila ako. Masaya na rin ako kasi andyan naman po kayo nila Kuya Drew at Ate Cristel at Tita. Oo, may kumakatok. Teka muna, ha? Alamin ko lang kung sino yung nasa labas. Ay, Cristel, ikaw muna magpakain kay Nick. Sige po, Ma. Ate, Tonya. Lisa. Nick, anak. Ang tagal din natin hindi nagkita. Ang laki ng pasasalamat ko sa tita Tonya mo dahil inalagaan ka niya ng maayos. O nga pala, nagustuhan mo ba yung mga regalong binigay ko sa'yo? Alam mo ba, binili ko pa yung mga damit, bag, sapatos sa Hong Kong. Nung nandun pa ako, namasukan akong domestic helper kasi doon. At kada sweldo ko, binibili kita ng mga gamit na gusto mo. Sana, magustuhan mo yan, anak. Bakit po ba niyo ako kinuha ulit kay Tita Tonya? Ako na ulit ang mag-aalaga sa'yo. Huwag ka mag-alala. Pupuntahan ka pa rin dito ng tita mo. At siyang mag-aalaga sa'yo habang nagtatrabaho ako. Talaga po, Mama? Nick? Patawarin mo sana ako. Kung nagkulang ako sa'yo. Kung hindi ko na iparamdam sa'yo na mahal kita. At patawarin mo rin ako kung hindi ko natanggap agad ang kalagayan mo. Labis ko pinagsisisihan yun. Kaya nga eto, bumalik ako para itama ko ang lahat na pagkakamali kong nagawa sa'yo. Alam ko, malaki ang tampo mo sa akin. Pero sana, anak, magkaroon ka pa rin sana ng espasyo na sa puso mo na mapatawad.
Mama! Anak ko, pinapangako ko sa'yo, magiging mabuting ina na ako sa'yo. Hindi na kita ikakahiya at iiwan. Huwag na nating ituring na sagamal ang mga taong may kapansanan tulad ni Nick. Bagkus ay mahalin natin sila at ituring na kapamilya. Huwag nating ipamukha sa kanila na sila'y pasanin. Bagkus ipakita natin sa kanila na may pag-asa at kaya nilang mabuhay ng masaya tulad ng mga normal na tao sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, James Quaton, Chiquit del Carmen Amor, at Jerry Mutiat. Special sound effects, Temyong Mutiat. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.